Napakasama ng kapitbahay ko. Sinadya niyang idiretso ang tubo ng maruming imburnal papunta sa aking palayan. Habang pinapanood niya ang maruming tubig na puno ng dumi na lumulunod sa aking mga punla, hindi ako nakipag-away at hindi rin ako nagsumbong sa pulis. Sa halip, tahimik kong inalis ang maruming tubig mula sa bukid at pagkatapos ay nagtanim ako ng daan-daang puno ng poplar. Habang pinagtatawanan ako ng lahat dahil akala nila mahina ako, hindi nila alam na ang bagong tanim na kagubatan sa aking lupain ay tahimik nang nagpapalalim ng mga ugat nito papunta mismo sa pundasyon ng bahay ng aking kapitbahay. Maagang maaga kinabukasan, gaya ng nakasanayan, pumunta ako sa aking palayan. Ngunit nang lumubog ang aking paa sa putik, may kakaibang mainit at nakakadiring pakiramdam ang bumalot dito. Kasunod noon ay isang napakalakas na mabahong amoy na halos makapagpasuka sa akin. Amoy iyon ng hilaw na dumi mula sa imburnal. Biglang sumakit ang aking sikmura. Sa aking harapan, may dilaw kayumangging likido na bumubula mula sa gilid ng pilapil at unti-unting dumadaloy papasok sa palayang buong ingat kong inalagaan. Ang dating luntiang mga punla ay nagsisimula ng manilaw at malanta. Sa sandaling iyon, para akong nanigas. Parang may dumudurog sa aking dibdib sa sobrang sakit ng loob. Ang palayang ito ay minana ko pa sa aking ina. Ito na lamang ang natitirang ari-arian na iniwan ng aming mga ninuno. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng maruming tubig. Pagtabi ko sa mga damo, nakita ko ang isang kulay abong PVC pipe na nakausli mula sa lupa. At ang kabilang dulo nito, diretso sa bagong tayong marangyang villa ng aking kapitbahay na si Wang Dehai. Biglang sumiklab ang matinding galit sa aking buong katawan. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao habang nanginginig sa sobrang puot. Agad kong naalala ang mapagmataas at nakakainis niyang mukha. Palagi niyang minamaliit at inuutos-utusan ang mga taga-nayon na para bang wala kaming halaga. Noong itinatayo pa lamang niya ang kanyang villa, inusog pa niya ang hangganan ng aking lupa upang makadagdag lamang ng kaunting espasyo. Napakarumi ng kanyang ginawa. Bawat alaala ng kanyang kasakiman ay tila nag-iiwan ng mainit na marka sa aking puso. Sa sandaling iyon, gusto ko siyang sugurin, hawakan sa kuwelyo at tanungin kung ang puso ba niya ay gawa rin sa maruming imburnal. Ngunit nang akmang hahakbang na ako, naalala ko ang aking matandang ina. Pinilit kong pigilan ang aking galit. Nilunok ko ang lahat ng mura at galit na halos lumabas na sa aking bibig. Alam kong walang saysay ang makipagtalo sa taong tulad niya. At kung tatawag man ako ng pulis, malamang na wala ring mangyayari. Baka ipalipat lang nila ang tubo at bayaran ako ng kaunting pera para sa nasirang mga punla. Ngunit paano naman ang aking dangal? Paano naman ang lupang ito na itinuring niyang parang tambakan ng maruming dumi? Ang kaunting perang iyon ay hindi man lang makakabawas sa kanyang kayabangan. Sa halip, baka lalo pa niyang isipin na kayang bilhin ng pera ang lahat. At sa susunod, baka mas malala pa ang gawin niya. Tahimik kong tiningnan ang paligid, walang tao sa bukid, tanging ang ihip lamang ng hangin ang maririnig habang dumaraan ito sa mga palay. Lumuhod ako at hinawakan ang malamig na PVC pipe na patuloy pa ring naglalabas ng maruming tubig. Pagkatapos ay tumingin ako sa direksyon ng pundasyon ng villa ni Wang Dehai. Tahimik kong tinantiya ang direksyon ng tubo at ang layo nito mula sa aking bukid. Unti-unting nawala ang apoy ng galit sa aking mga mata. Napalitan ito ng malamig at tahimik na pagpapasya. Pagsapit ng gabi, inilabas ko mula sa aming bahay ang isang lumang aklat ng pagsasaka na minana pa namin sa aking lolo sa tuhod. Nakasulat doon ang iba't ibang tradisyonal na kaalaman tungkol sa pagtatanim. Isa-isang binalikan ng aking daliri ang bawat pahina hanggang sa huminto ito sa bahagi tungkol sa mga punong poplar. Nakasulat doon, ang mga ugat ng punong poplar ay napakalakas. Mabilis silang lumago at may pambihirang kakayahang tumago sa lupa. Kaya nilang patibayin ang lupa, ngunit kaya rin nilang basagin maging ang bato. Isang malamig na ngiti ang unti-unting lumitaw sa aking labi. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, isinukbit ko ang aking asarol at nagtungo muli sa bukid. Kapag natapos ang buong script, hindi ko na Filipino ang ibibigay, kundi hindi main bata dungaki Filipino translation yahin sa map hugaihay. Nang makita ako ng mga taga nayon, inakala nilang lilinisin ko ang nasirang palayan upang muling magtanim ng palay. Ngunit nilampasan ko ang bahaging nabahira ng maruming tubig. Sa kabilang dulo ng aking lupa, tahimik akong nagsimulang maghukay ng isang kanal para sa pagdaloy ng tubig. Walang sinuman ang nakakaalam ng nasa isip ko. At lalong walang nakakaalam na nagsimula na ang isang maingat na planong paghihigante. Ang lumang makinang pangbomba ng tubig na hiniram ko sa kapitan ng nayon ay umatungal ng malakas, parang isang matandang baka na ayaw sumuko. Inihulog ko ang hose sa palayang puno ng maruming tubig. Unti-unting sinipsip ng makina ang maitim na tubig kasama ang mga nabubulok na punla at inilabas ito sa isang malayong kanal sa bakanting lupa. Umalingasaw ang napakabahong amoy sa buong nayon. Bawat taong dumaraan ay napapatakip ng ilong habang nagtataka sa ginagawa ko.
Lumapit si matandang Chen, ang matandang nakakita sa aking paglaki. Nanginginig ang kanyang tinig habang nagtatanong, Li, ano ba ang ginagawa mo? Pinapatuyo mo ba ang bukid para makapagtanim ulit? Napakahirap niyan. Halos wala ng pag-asa ang lupang ito ngayong taon. Tahimik akong sumagot. Hindi na ako magtatanim ng palay. Nagulat siya. Hindi ka na magtatanim? Kung ganoon, ano ang kakainin ninyo ng nanay mo? Ito ang lupang iniwan ng inyong mga ninuno. Hindi ako nagpaliwanag. Tahimik ko lamang pinanood ang maruming tubig na unti-unting nauubos. Biglang may malakas na busina. Huminto sa gilid ng bukid ang bagong itim na sedan ni Wang Dehay. Binaba niya ang bintana at inilabas ang kanyang ulo habang nakangisi. May ilan pang taga na yon ang napatawa. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Isang malamig at kalmadong tingin lamang. Mukhang hindi niya iyon inaasahan. Sa isip niya, dapat sana ay umiiyak ako, galit na galit at sumusubod sa kanya. Pagkatapos ay maghahagis siya ng kaunting pera at ituturing akong parang pulubi. Ngunit hindi ko siya binigyan ng ganoong pagkakataon. Tahimik kong ibinalik ang aking tingin sa makina. Inayos ko lamang ang hose at ipinagpatuloy ang trabaho. Parang wala lang siyang halaga. Parang tumama ang kanyang suntok sa hangin. Dahil nabigo siyang makita akong magalit, napamura siya at mabilis na umalis. Tahimik na pinagmasdan ni matandang Chen ang kanyang pag-alis. Napakasama talaga ng taong iyon. Lee, sumama ka sa akin. Magreklamo tayo sa komit ng nayon. Umiling lamang ako. Walang saysay, ang pakikipag-usap sa taong tulad niya ay lalo lang akong mapapahiya. Lumipas ang ilang araw. Tuluyan nang natuyo ang palayan. Ang dating luntiang bukid ay isa na lamang mabahong putikan. Habang nagtataka ang buong nayon, isang truck ang dumating sa gilid ng aking lupa. Ngunit hindi ito puno ng binhi ng palay o pataba. Puno ito ng daan-daang punla ng punong poplar. May maliliit na kasing kapal ng hinlalaki. Mayroon ding malalaki na halos kasinlaki na ng aking braso. Isa-isa kong ibinaba ang mga ito mula sa truck at maingat na inayos sa gilid ng bukid. Muling nagsimula ang usap-usapan ng mga taga na yon. Parang nababaliw na talaga si Lee. Iniwan niya ang palayan para lang magtanim ng mga punong walang silbi. May tumawa pa. Lee, nabaliw ka na ba sa kahirapan? Kung gusto mong yumaman, mali ang napili mong lugar. Sa lupang puno ng maruming imburnal na iyan, ano bang tutubo? Biglang narinig ko ang boses ni Wang Dehay. Katulad ka rin ng tatay mo. Pareho kayong may problema sa ulo. Huminto sandali ang paghampas ko ng asarol. Parang may kumurot sa aking dibdib. Ngunit hindi ako lumingon. Hindi rin ako sumagot. Mas lalo ko lamang hinigpitan ng hawak sa asarol at ipinagpatuloy ang paghuhukay. Tahimik kong sinabi sa aking sarili, Wang Dehay, hindi magtatagal at malalaman mo kung puno lang ba ang itinatanim ko o ang simula ng pagbagsak ng buong buhay mo. Dumating ang unang ulan ng tagsibol. Unti-unting nabasa ang tuyong lupa at isa-isang nagsimulang umusbong ang maliliit na berdeng dahon ng mga punong poplar na itinanim ko. Ang matingkad na luntiang kulay ng mga ito ay lalong namukod tangi sa maputlang lupa. Mula sa araw na iyon, ang maliit kong taniman ng mga poplar ang naging buong mundo ko. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, pumupunta na ako sa bukid upang tingnan kung alin sa mga puno ang may bagong usbong. Dinidiligan ko sila, nilalagyan ng pataba at maingat na inaalis ang mga damong tumutubo sa paligid ng kanilang mga ugat. Napakabanayad ng bawat galaw ko na para bang mahalagang kayamanan ang bawat puno. Minsan, marahan kong hinihimas ang kanilang magagaspang na puno na para bang nakikipag-usap ako sa mga matagal ko ng kasamang mandirigma. Mahina kong ibinubulong, lumaki kayo agad. Habang mas mabilis kayong lumalaki, mas lalong lumalapit ang araw na hinihintay ko. Habang lumilipas ang panahon, lalong umiitim ang aking balat dahil sa araw at hangin. Nagkaroon ng makakapal na kalyo ang aking mga kamay. Ngunit ang aking mga mata ay nananatiling may kakaibang liwanag. Liwanag na puno ng pag-asa at malamig na paghihintay. Samantala, patuloy pa ring pinag-uusapan ako ng mga taga na yon. Noong una, sinasabi nilang baliw ako. Pagkatapos, sinabi nilang para na akong sinapian. Hindi nila maintindihan kung bakit tinalikuran ko ang pagtatanim ng palay, ang pagkain ng aming pamilya, upang magtanim ng mga punong hindi naman maaaring kainin. Ilang ulit ding bumisita si matandang Chen. Sa bawat pagpunta niya ay malalim siyang napapabuntong hininga. Makinig ka sa akin, Lee. Bunutin mo na ang mga punong ito. Ngumingiti lamang ako at marahang umiiling. Hindi ako nagsasalita. Sa paglipas ng panahon, napagod na rin silang manghimasok sa aking buhay. Unti-unting dumating ang unang bahagi ng tag-init. Kasabay nito, nagsimula ring magbago ang marangyang villa ni Wang Dehay. Isang hapon, kunwari napadaan lamang ako malapit sa bakuran niya. Palihim kong tiningnan ang dingding ng bahay
na pinakamalapit sa aking taniman at doon ko ito nakita. Isang napakanipis na bitak ang unti-unting lumitaw mula sa pundasyon ng bahay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Halos hindi ko maitago ang aking pananabik. Mas mabilis itong nangyari kaysa sa inaasahan ko. Pagkaraan ng ilang araw, nagdala si Wang Dehay ng Mason upang takpan ang bitak. Nagtago ako sa likod ng bakod habang tahimik na nakikinig. Sabi ng Mason, "Boss Wang, mukhang bahagyang lumulubog lang ang pundasyon. Konting semento lang ito, ayos na." Napakunot noo si Wang Dehay. "Lumulubog? Pinakamagaling ang gumawa ng bahay na ito. Imposibleng may problema ang pundasyon. Sigurado akong palpak lang ang gumawa. Tapusin niyo agad." Ngunit iyon pa lamang ang simula. Makalipas ang ilang linggo, palaging bumabara ang mga tubo ng kanilang bahay. Umaapaw ang maruming tubig sa bakuran at kumakalat ang napakabahong amoy. Sa bawat pagkakataon, galit na galit siyang nagpapatawag ng manggagawa upang ayusin ito. Sinisisi niya ang mga gumawa ng bahay o kaya naman ang sarili niyang pamilya. Ngunit ni minsan, hindi niya naisip ang tunay na dahilan. Samantala, nakatayo lamang ako sa gilid ng aking taniman. Tahimik kong pinagmamasdan ang mga punong poplar. Lumalago ang mga ito araw-araw. Ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa hangin habang ang kanilang mga ugat ay patuloy na lumalalim sa ilalim ng lupa. Ramdam kong ang bawat ugat ay parang isang hukbong tahimik na sumusulong, dahan-dahan, ngunit walang tigil, patungo mismo sa pundasyon ng bahay ni Wang Dehay. Pagsapit ng gabi, habang tulog ang buong nayon, nagdala ako ng isang itim na timba sa aking taniman. Sa loob nito ay isang espesyal na patabang nagpapabilis ng paglaki ng ugat. Maingat kong ibinuhos ito sa mga punong pinakamalapit sa bahay ni Wang Dehay. Mabilis itong sumipsip sa lupa. At sa ilalim ng lupa, nagsimula ang tunay na kapistahan ng mga ugat. Mula noon, mas lalo pang bumilis ang paglaki ng aking mga punong poplar. Sa bawat dahong sumasayaw sa hangin, para bang ipinagdiriwang nila ang nalalapit na tagumpay. Samantalang ang marangyang villa ni Wang Dehay, unti-unti nang sinisira mula sa pinakaubod ng pundasyon nito nang hindi man lang niya namamalayan. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buong taon. Ang taniman kong minsang pinagtawanan ng buong nayon ay naging isang maliit na kagubatan. Ang dating mga punlang kasing kapal lamang ng hinlalaki ay naging matitibay na punong halos kasinlaki na ng braso ng isang bata. Sa tag-init, naging napakalago ng kanilang mga sanga at dahon na bumuo ng isang makapal na berdeng pader. Samantala, ang mga bitak sa villa ni Wang Dehay ay patuloy na dumadami. Parang sapot ng gagamba, ang mga ito palawak ng palawak. Sa ilang bahagi ng dingding, nagsimula ng matuklap ang palitada. Maging ang mga pinto sa unang palapag ay bahagya ng nakatagilid. Sa tuwing isinasara ang mga ito, kailangan pang idiin ng malakas. Ngayon lamang nagsimulang mataranta si Wang Dehay. Hindi na siya nagtiwala sa karaniwang mason. Nagbayad siya ng malaking halaga upang kumuha ng isang kilalang construction team mula sa lungsod. Matapos nilang suriin ang buong bahay, seryosong sinabi ng kanilang foreman, "Boss Wang, hindi ang mga dingding ang problema. Nasa ilalim ang tunay na sira. Hindi matatag ang pundasyon. Kahit paulit-ulit ninyong ayusin ang mga bitak, babalik at babalik lamang ang mga ito. Kung gusto ninyong maayos ito ng tuluyan, kailangang palakasin ang buong pundasyon. Napakalaking proyekto niyan." Nang marinig ang salitang malaking gastos, agad na nagdilim ang mukha ni Wang Dehay. Ayaw niyang gumastos. Sa huli, ipinapintura na lamang niya ang mga bitak upang magmukhang bago ang bahay. Pinaniwala niya ang sarili na maayos na ang lahat. Ngunit hindi doon natapos ang problema. Madalas nang tumagas ang mga tubo ng tubig sa ilalim ng lupa. Palaging basa ang sahig ng kusina at banyo. Isang araw, napilitan ang mga manggagawa na hukayin ang lupa upang siyasatin ang mga tubo. Habang kunwari, nagpuputol ako ng mga sanga sa aking taniman, lihim kong minamasdan ang kanilang ginagawa. Bigla kong nakita ang isang manggagawa na humugot ng isang makapal na kumpol ng mapuputing ugat mula sa loob ng tubo. Napatigil siya. "Ano ito? Paano napasok ng napakaraming ugat ang tubo?" Lumapit si Wang Dehay at mabilis na sumulyap. May pagkainis niyang sinabi, "Mga damo lang iyan. Palitan niyo ang tubo at tapusin na ang trabaho." Hindi pa rin niya naiisip na ang mga ugat ng aking mga punong poplar ang tunay na dahilan ng lahat. Ngunit alam kong may maliit ng binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isip. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula na ring kumalat ang iba't ibang usap-usapan sa buong nayon. Hindi pa nga 2 taon ang bahay ni Wang Dehay. Bakit parang wasak na agad? Laging barado ang kanilang imburnal. Parang may sumpa ang bahay nila. Ayaw kong gang dumaan doon sa gabi.
Nang makarating ang mga tsismis na iyon kay Wang Dehay, lalo lamang siyang nagalit. Sa halip na isipin ang dahilan, mas lalo pa niyang ipinagyabang ang kanyang kayamanan. Bumili siya ng mas mamahaling sasakyan. Namigay ng mamahaling sigarilyo sa tindahan ng nayon. At buong yabang niyang ikinuwento ang malalaking negosyo niyang di umano'y matagumpay. Gusto niyang ipakita sa lahat na siya pa rin ang pinakamayaman at pinakaimportanteng tao sa lugar. Tahimik ko lamang siyang pinagmamasdan sa aking puso. Alam kong malapit nang matapos ang lahat. Patuloy kong inalagaan ang aking taniman. Inaalis ko ang sobrang mga sanga upang mas maraming sikat ng araw ang makapasok. Niluluwagan ko ang lupa upang mas malayang makalawak ang mga ugat. Kapag may dumaraang taga na yon, normal lamang akong nakikipagkwentuhan. Ni minsan, hindi ko binanggit ang tungkol sa bahay ni Wang Dehay. Habang mas tahimik ako, mas lalo silang nagtataka kung ano talaga ang nasa isip ko. Isang hapon, habang naglalaro ng soccer ang suwail na anak ni Wang Dehay sa harap ng kanilang bahay, napalakas ang kanyang sipa. Lumipad ang bola at bumagsak sa loob mismo ng aking taniman ng mga punong poplar. Galit na galit siyang tumakbo upang kunin ito. Ngunit pagpasok pa lamang niya, napahinto siya. Ang lupa ay puno na ng nakausling mga ugat. Ang mga palumpong ay nagsiksikan sa pagitan ng mga puno, halos wala nang madaanan. Ilang beses niyang sinubukang pumasok, ngunit sa bawat hakbang, napipigilan siya ng mga ugat. Sa huli, wala siyang nagawa kundi sumigaw sa galit mula sa gilid ng kagubatan. Tahimik akong nakasandal sa isang puno habang pinagmamasdan siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Mahina kong sinabi sa sarili ko, ito pa lamang ang simula, Wang Dehay. Mas mabibigat pa ang darating. Hindi main, Filipino translation ka part, 4 yahin sa